Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Gemini. Pauna mensahe ninyo ay Empress Energy. Ayan. So, dito sa Empress Energy, this is a very abundant, prosperous energy and very nurturing din ito, very caring energy kasi mother archetype din ito, no? So, most likely, ang iba sa inyo dito Gemini buntis sa ngayon or maybe nagbubuntis or manganganak. Kung hindi man ganun ang inyong sitwasyon, maaaring yung person ninyo, no, ang manganganak or magbubuntis or buntis or taking care of someone. Posible din, ano, na kung hindi kayo, hindi yung person ninyo, maaring this is someone na related sa inyo, no? Maaring someone close to your heart, maaring kamag-anak ninyo, kaibigan na merong ganong sitwasyon. So, posibleng ganon din yun. This is also, an opportunity for you na magkaroon ng maraming pera. This is also an opportunity for you para magkaroon kayo ng bagong money path. Maaaring meron ditong opportunity na magkakatok sa inyo dito that is going to bring forth financial success, no, financial abundance. Maaaring may mga ganong sitwasyon. Kaya, maganda rin ito. This is creation energy. Kaya, maaaring magsisimula kayo dito ng bagong pagkakakitaan or bagong source of income, no? Or bagong pagmumulan ninyo ng pera, no? So, good luck to that, Gemini. Posible din dito na you are taking care of someone, no? Maybe your kids, your asawa, talagang inaalagaan ninyo, inaasikaso ninyo, or maybe elders, no? Mga magulang ninyo, posibleng ganun din ang ganap dyan, Gemini. Posible din dito, no, na this is the time also na kailangan ninyo na asikasuhin din ninyo ang inyong sarili. Self-love, kumbaga, no? Self-love, including pagpapamper ng inyong sarili, pag-aalaga hindi lang sa physical, but also emotional, spiritual, yung gano'n, no? So, what else? We have the Sun energy. Gemini, yung swerte-swerte talaga ninyo sa ngayon. Magiging maliwanag na ang buhay ninyo. Magiging masaya, magiging maganda. Everything will be in order sa ngayon. And there is talagang success dito na naghihintay sa inyo sa kahit anuman ang inyong ginagawa. Ano man ang pinagtutuunan ninyo ng pansin sa ngayon ng panahon, you know. This is it, Gemini. This is it. Ito na yung magandang sitwasyon sa buhay ninyo na talagang magbabago, no? Magbabago. Babaguhin ito ang ganap, no, sa mga kaganapan sa buhay ninyo, Gemini. This is really a beautiful energy. Kasi kung ano man ang mga problema ninyo, maaaring yan ay masolusyonan mo na sa ngayon. Maaaring yan ay mahanapan mo na ng solusyon at this time, Gemini. This is really beautiful. Kung meron kayong mga physical ailments, this could be the time also that makakaramdam na kayo ng pagbalik ng inyong physical strength, pagbalik ng inyong vitality, yung ganon, no? So, this is really awesome, Gemini. This is really awesome. Dahil, mababalot na kayo ng liwanag. You will be inspired, no? You will be more optimistic, you will be happy, there is success, you will be feeling that joy sa puso ninyo. So this is really beautiful. There is success din dito, no? There is success. We have Two of Swords energy. Ang iba sa inyo, maaaring ito yung pinanggagalingan ninyo, no? Pero sa napakagagandang energy nito, Sun is more powerful than anything dito, no? This is the most powerful. This is the most optimistic. At lagi namang namamayani yung positibo, lagi namamayani yung optimistic, yung uplifting energies, di ba? Kisa doon sa medyo low vibe katulad ni Two of Swords. So, definitely, ang iba sa inyo, ganito ang nararamdaman siguro, no? Na may indecisiveness, may hindi kayo mapagdesisyonan, hindi ninyo mahanap ngayon kung ano yung tamang daan, hindi ninyo dito makita kung ano ang katotohanan sa inyong sitwasyon. Maaaring ganon. Kaya, nasa posisyon kayo na malabo ang lahat. Everything is bizarre. Everything is parang
nasaan ba? Ano ba ang dapat? Ano ang tama? Yung ganun. Anong gagawin ko? So, maybe ganun ang ganap ng iba sa inyo dito, Gemini. But, rest assured that with the sun energy, no, mababago at mababago ang sitwasyon na to. Magkakaroon kayo dito ng enlightenment, magkakaroon kayo dito one day, maaaring pagising ninyo, all of a sudden, there are epiphanies, there are new ideas, mas enlightened na kayo, mas maliwanag ng inyong isipan, mas magaan ang inyong pakiramdam, kaya you can focus already on what you need to do. Okay? So, what else? We have High Priestess in reverse. Ayan. So, magkatabi tong dalawa. So, pwede talagang ito yung sitwasyon na pinanggagalingan ninyo na meron kayong confusion, meron kayong hindi dito naririnig, kaya kayo naguguluhan, hindi kayo nakikinig sa inyong intuition, hindi kayo nakikinig sa divine guidance dito, kaya lalo kayong nai-stuck, no, sa energy na walang kalinawan, walang enlightenment, walang, alam mo yun, yung hindi kayo makapag-desisyon kasi nga malabo, no, ang isip ninyo, malabo, hindi ninyo tinitignan ang inyong sitwasyon, or maaring hindi ninyo pinapakinggan talaga dito ang gabay ng divine universe, no? Hindi ninyo napapansin because maybe your mind is so preoccupied, no? Parang mas namamayani sa inyo dito yung inyong negative thoughts, no? Maaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. But, you know what? That is going to transform. Huwag kayong mag-alala, Gemini, Lagi na lang ninyong isipin na dapat lagi tayong nagpo-project ng positive attitude. Lagi tayong nakaangkla lang sa kung ano lang ang positibong sitwasyon, ano mga positibong posibleng maging sitwasyon natin. Okay, Gemini? So, dapat ganun ang sitwasyon natin. Dapat ganun ang focus natin. Kung ano lang yung positibo, kung ano ang maganda, doon tayo, yun ang isipin natin. Huwag na nating isipin na kung ano yung mga problema. Kasi, kapag may problema naman, 'di ba? Malalaman ninyo na ang problema, na find out nyo na kung anong problema. Huwag na tayong may stuck doon sa problema itself. Mag-isip na tayo. Let's move one step forward. Isipin na natin kung ano ang magiging solusyon sa problema natin. Paano tayo makakaalis sa sitwasyon na yon? Let's not magnify the problem itself, no? Kasi mas lalo pang dadami talaga yan. Kaya ang isipin na lang natin, what can I do, 'di ba? Para ma-solve ko ang problemang ito. Paano ang gagawin ko para makalabas ako sa problemang ito? So, ganoon na lang lagi dapat, Gemini, no? But it's all up to you. We're all given free will, no? We're all given free will. But definitely, kung ganito ang inyong sitwasyon ngayon with the sun energy, this is more powerful than this energy. Kaya, most likely, magbabago ito for the better. Mababalot kayo ng liwanag, ng enlightenment, ng clarity, and you will be able to figure out what you are going to do next for the better. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Libra ay 2 of Cups. Napakaganda kasi partnership ito, no? This signifies partnership, na napakagandang partnership dahil you will be in sync with each other, you will be on the same wavelength, you will be very supportive of each other, you will be very helpful with each other. Very kayo ngayon. Yung parang you have a symbiotic relationship dito. Kung anumang klaseng partnership ang mangyayari dito between you and another person. So, posibleng love and romantic relationship, posible din na bagong pakikipagkaibigan, bagong business partner, pwede rin na nasa established relationship na kayo sa ngayon, romantically, pero mas magiging maganda ang inyong relationship ngayon. Mas magiging harmonious, balance, mas magiging romantic kayo, mas magiging sweet, yung ganun ba, no? So, good luck dyan.
Libra, may mga collaboration din dito na magaganap for some of you. Knight of Pentacles, ayan, so planning stage dito si Libra. There could be opportunities dito, financial opportunities na kumakatok sa inyo sa ngayon, Libra, and you are planning, no? You are making plans. Maybe you are thinking about kung ano ang gagawin ninyo with that, ano yung ipaprioritize ninyo, gusto nyo nga bang kunin ang opportunity na yan, something like that, no? Posibleng meron ditong opportunity for you to invest at hindi kayo dyan magmamadali, no? You're going to make plans, pag-aaralan ninyong mabuti yan, at saka ano kayo dito, malumana yung approach ninyo dito, Libra. Malumanay man, slowly but surely, ika nga, ang approach dito ni Libra. So, this is such a beautiful energy, dahil nagsisiguro kayo dito. You're making sure na everything will be alright, everything will be okay, at yung yung gusto ninyo dito, yung magiging maayos ang lahat. Magiging maayos ang resulta ng kung ano man ang gagawin ninyo dito. So, that is what you're going to work on sa ngayon. So, that's really good. So, we have temperance energy. Ayan. So, kailangan ninyo dito ng patience, no? Kailangan ninyo ng pasensya, kailangan ninyo dito na kumalma lang kayo. Kailangan ninyo dito na talagang i-insist ninyo sa sarili ninyo na huwag kayong magmadali, huwag kayong basta-bastang magdedesisyon, yung gano'n, So, you're going to be very, patient about the things that you want to do. So, ngayon, kalmadong-kalmado kayo, Libra, no? This is what you really need to do right now. Maging kalmado lang kayo, maging peaceful lang dapat ang nararamdaman ninyo sa ngayon, Libra. So, that is what is being asked of you at this time. So, what else? We have Knight of Cups. Ayan. So, in love talaga ngayon ang iba sa inyo, Libra. Mai-in love talaga with the Two of Cups energy dito. At meron tayong Knight of Cups. So, definitely, ang iba sa inyo, if you were single, maaaring meron ditong someone is going to ask you out on a date. Merong gusto ditong umaya sa inyo para mag-date kayo. Maring ganon. Pwede rin dito na merong matagal nang alam mo yun, parang sinistalk kayo. Maybe ni-stalk kayo on social media. Tinitignan kayo, inoobserbahan, pinag-aaralan kayo. Maring ganon. And maybe ngayon, maglakas ng loob na siya, no? Maaaring maglakas ng loob na siya na ayain ka na ngayon on a date or magpakilala na sa'yo or mag-propose na sa'yo. So, posibleng ganon. Kasi meron ditong romance na maaaring mabuo between you and another person. So, this could be this one, no? This could be this person. Maaaring lumapit na sa'yo ito sa ngayon. So, there could be good news then coming in that could be linked pa rin sa love or romantic relationships, no? Romance is in the air talaga. Love is in the air for some of you, Tita Libra. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe ni Aquarius ay death energy. Napakaganda nitong energy. This is one of my favorites, no? As a reader, mai-share ko lang, Aquarius. Death energy is such a beautiful energy dahil this is the end of the old energy and starting in you. Starting fresh kayo sa ngayon. So, magbibigay kayo ng parang bagong mukha sa buhay ninyo ngayon. A new situation, a beautiful, a beginning. Yun ngayon ang ninyo. Yun ngayon ang kinakaharap ninyo. Yun ngayon ang gagawin ninyo. There is going to be a renewal. There is going to be a rebirth. No? Beautiful transformation, beautiful new beginnings sa buhay ninyo. Kung ano dito yung mga bagay, sitwasyon, or even mga tao na sa tingin ninyo hindi naman nagsiserve ng inyong highest good, hindi naman nagsiserve ng inyong best interest, yan ang mga tatanggalin na ninyo sa buhay ninyo. No? You're going to release them.
out of your life. Kasi alam nyo naman na hindi naman na yan nakakatulong sa inyo. Handa na kayong mag-welcome ngayon ng bagong experiences, mga bagong tao sa buhay ninyo. Handa na kayo dito na simula ng bagong sitwasyon sa buhay ninyo, no? So this is really beautiful kasi parang bibigyan ninyo dito ng bagong buhay at bagong experiences ang sarili ninyo, Aquarius. Handa na kayo magsimula ng bagong chapter. Knight of Swords, ayan, everything is going to speed up, no? Maaring in the past, mabagal ang galawan, mabagal ang tawag dito, yung progress, development ng kung ano-ano man sa buhay ninyo. But now, it's really good because magiging mabilis na ang lahat. Uusad na ang lahat. Meron ng pagbabagong parating na hindi yung parang aabutin pa ng kung ilang taon. But these changes are going to speed up then, no? Mabilisan din ang mga pagbabagong magaganap sa buhay ninyo. Mga opportunities din, ano? Parang mag-uunahan, lalapit sa inyo ang iba't ibang klaseng opportunities. There might be, taking chances dito. Maaring merong mga sitwasyon dito na kailangan talaga ninyo na lumabas sa inyong comfort zone, no? Maaring yun ang mga pagbabagong gagawin din ninyo ngayon. What else? We have 5 of Cups. Ayan. So, may mga panghihinayang ang iba sa inyo dito. May mga sadness, no? Kasi, natural yun, ano? It's easy said than done, diba? Na mag-release ka sa buhay mo ng kahit ano. Kasi, syempre, yan, naging parte yan ng buhay mo. Kahit ano man yan, bagay, tao, sitwasyon, whatever it is, it's been a part of your life. Kaya, syempre, yung pagde-detach from that is not easy to do. Kaya, maaaring yun ang nararamdaman dito ng iba sa inyo na gusto ninyong i-let go, gusto ninyong mag-release, gusto ninyong mag-welcome ng bago sa buhay ninyo. Pero, parang meron kayong attachment pa rin doon. Kaya, mabigat siguro sa loob ninyo, no? So, maaaring ganon. Mabigat para sa loob ninyo na i-let go yan, even though gusto nyo nang i-let go, no? But, ganun talaga, 'di ba? Ganun talaga ang buhay. There are times na kailangan mo nang i-release, kailangan mo nang iwanan, kailangan mo nang talikuran ang bagay or tao or sitwasyon, hindi ba? For the better, 'di ba? Para sa mas ikakabuti ninyo. So, sa una lang din naman 'yan, Sa una lang magiging malungkot, sa una lang may hirap sa dibdib, may bigat sa dibdib, pero once na let go mo na, once na nakapag-settle ka na sa bago mong sitwasyon, mas magiging focus ka na doon sa kung ano ang bagong nandyan sa inyong harapan, no? Posible din, no, na ang iba sa inyo dito is mourning. Maybe you have lost someone dito. Posibleng may separation na nangyari dito, no? Maaring ganon. Or maybe you have lost someone kasi siguro meron kayong mga mahal sa buhay na nag-passed on na on the other side. Kaya maaring yun din ang ikinakalungkot ng iba sa inyo, no? So, what else? We have Knight of Wands in reverse. Ayan. So, pwedeng maging reckless ang iba sa inyo dito, no? Kasi meron tayong Knight of Swords din. So, ito si Knight of Swords, may energy ito na pagka-reckless na hindi siya, gumagalaw siya nang hindi niya pinag-iisipan, no? May ganong energy si Knight of Swords. So, maaaring may ganong ganap ang iba sa inyo dito. Kaya, posibleng meron kayong ikalungkot dito dahil bigla naman ang galaw ninyo. Maaring nag-rush kayo into something dito, kaya maaring pagsisihan din ninyo ang paggalaw ninyo ng bigla-bigla. So, maaring may ganon ganap. Maaring meron ditong mangyari na hindi ninyo inaasahan, no? You didn't expect that to happen. At saka na lang kayo magsisisi dahil hindi nyo pinag-isipan kasi. So, maaring may mga ganong ganap ang iba. So, pag-isipan mabuti, that is a lesson for you dito. That is a reminder for you dito na para hindi kayo dumating sa ganitong sitwasyon, na maaring pagsisihan ninyo ang ginawa ninyo. Pag-isipan mabuti. Before you make a move, before you embark on something,
make sure na pinag-isipan ninyong mabuti. Okay? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.